Ito ang mainit na balita at trending ngayon sa mundo ng social media. Matapos sibakin muna sa pwesto itong si Mayor Go, abay heto at nagsalita na ang mayora tungkol sa tunay niyang nalalaman. Naninindigan si Mayor Alice Go na wala siyang kaugnayan sa anumang pogo operations at ang illegal na operasyon nito ay hindi niya pananagutan kundi ng PAGCOR na siyang nagre-regulate sa mga pogo. Ayon kay Go, patuloy na nasasangkot ang kanyang pangalan sa kabila ng pagiging inosente. Dagdag pa nito, walang kapangyarihan ang LGU sa pogo operations. Bagkos, hawak ito ng PAGCOR na siyang nagre-regulate at nagbibigay ng license to operate. Matatandaan na si Gilbert Rimulya ay direktor ng PAGCOR, kapatid ni Boyeng Rimulya na may malawak na pogo operation sa Cavite. Ayon naman kay Senator Gatchalian na nagkausap na sila ni President Marcos tungkol sa issue ng Pogo at ni Mayor Go. Alam ko na minomonitor nito. May a few conversations kami na nakikita ko very concerned siya. At kaya ang advice ko nga sa kanya, walang mawawala sa atin. Iban natin to, walang mawawala sa atin. Mawawala yung binabayad na kita, pero yung kita na yun, galing yun sa maduduming paraan at galing sa krimen. Parang kumikita tayo, pero sa kabilang banda, yung kita na yun galing sa mga sindikato na pumupunta dito at gumugulo yung bansa natin. Ang importante, negosyo na nakakatulong sa peace and order. Itong negosyo na ito, winawasak yung ating peace and order at hindi hinto yan hanggat nandito sila. Buwelta naman ni Mayor Go, haharapin niya ang lahat ng kaso laban sa kanya at hindi ito susuko para linisin ang kanyang pagkatao. Pero sa tingin ko, sa dami ng problema kinakaharap nito si Mayor Alice. Di ba? Susunod Sunod-sunod na. Bukod pa dito ngayon. No? Well, mukhang, ayaw ko kung after 6 months, babalikin pa ito sa kanyang posisyon. Di ba? Well, ako lang hindi ko alam. Mukhang nagiging sentro ng usapin itong pangyayaring ito. Marami nang bumabalot na hiwaga sa katauhan ni Mayor Alice Guo. Sa kabila ng lahat ng yun ay umangkin siya ng maraming kayamanan pala. May mantakin mo, ito pala ay laki sa farm. At kapag nag-aararo, Rolls-Royce pala ginagamit yung pang-araro. Congratulations sa'yo. Congratulations. Suspendido nga. Suspendido. Mukhang hindi pa matatapos. Sabi pa nga po ang kasong kakaharapin itong si Mayor Alice Guo. Ayan. Sa ibang balita naman, matapos ang matagal na pananahimik, abay heto, biglang nilaglag ni dating Secretary Duque itong si Duterte sa utos na ilipat ang 47 bilyong pondo ng DOH sa DBM. So, sinasabi din po sa atin na ni Secretary Duque, Madam Chair, sa utos po ni dating Presidente Duterte ay nagkaroon ng ganito, na transfer itong 47.6 billion. Tama po ba? Please say yes or no. Publicly, this was made by the President in our meetings in weekly or talk to the people. Okay. So, clear po yun, no? 47.6 billion to be transferred to PSDBM. No? Publicly announced by the former President Duterte na ma-transfer yan. Grabe mo na pinagagawa niyo sa bansa natin. Tapos kung magsisigaw kayo, kala niyo pagka-linis niyo. Alam niyo pagka-linis, pero ano nangyari? Yung pala, ipasabi-sabi pa kayo, ay yung skurap, pero kayo, Presidente Duterte, para yan tanggol Diba? Tapos binabanatan ni Gordon, si Duterte tinitira si Gordon. Dapat presidente ka, dapat maging gumit na akalan, inititirahin mo si Gordon. Dahil kung ikaw presidente, dapat ikaw ang namumuna para sa watayin itong nangyayaring corruption, pero ikaw pa ito nga tumitira kay Gordon ng mga panahon na yung tatandaan ko pa yun Kaya pala, imbestigahan si Duque, siya ituturo. Diba? Kung makapagsalita kayo sa mga kalaban nyo sa politika, alam nyo sobrang lilinisin nyo, pero ang totoo, matindi pa kayo sa pinagbibintangan ninyo. Alanhea talaga itong gobyerno natin noong nakaraan. Skala mo, sino magsasalita ka, alam mo napakalinis. Yung buong pamilya nila, alam mo napakalinis. Tas
tutulungan pa ng mga tulonggis na mga kapartido nila. Lalo na itong number o senator na ito na parang wala rin talaga pag-asa mga kabomba. Talaga po magtitiis na tayo na hanggang nalalabi nga ilang taon pa, 3 years, mahigit, talaga magtitiis na lang tayo. Wala na po tayong pakinabang dito sa senator na ito. Wala na po siguro kung na kayong umasa. At totoo lang, kung na po kayong umasa, wala po talaga. Bopos po talaga. Wala po talaga mga kababayan. Halatang-halata mo na ito mga ito may pinapanigan. Imbis na isipin nyo yung taong bayan, isipin nyo yung mas nakararami, yung interest ng ng mga taong bayan ang isipin ninyo. Puro kayo sariling interest eh. Dahil susunod, huwag yan ang huwag yan ang bigyan ng pagkakataon. Yan ang baby na pagkakataon na makabalik sa presyo. Ito mga ito, lalo na sa darating na 2025, yung mga yung mga re-electionist. Alam niyo naman kung sino yung mga yun, marasamahan neto ni Robin. Ano nga na mga babayan, i-ekis nyo na ito mga ito. Nang ginagawa por pangkukurakot, kala mo ang gagalimog salita, kala mo pagkalidis-linis, pero patago dumidiskarte. Ang ngayon namalabas sa lahat ng bahon nila. Naging emotional si Doker noong kinumprontahan ko, sabi niya, winarap niyo kami. Ang drama pero may kasalanan naman pala sa pananaw ng ombudsman. Senators want expansion of risk allowance to include other health workers. Ayon naman sa Congress, if health workers did not receive benefits, that's fraud. That's corruption. House Leader, everyone is suffering. Duque is not special. In short mga tol, sa lahat ng mga binabasa po natin ito, it boils doon lamang sa issue na si Duque hindi matanggal-tanggal sa panahon ni Rodrigo Duterte dahil pinaninindigan siya ni Rodrigo Duterte na maayos daw magtrabaho. Pero after all, ito pala ang dahilan na itong si Rodrigo Duterte ang pinagugutan ng lahat ng lakas ng loob ni Duque para i-transfer without even documents na maaaring mag-support doon sa pag-transfer ng halagang 47.6 billion from the DOH to the Procurement Service ng Department of Budget and Management. Balik tayo ulit dito po sa binabasa po natin. Now, ito naman, yung link nitong si Michael Yang sa Parmalee. Isa-isahin po natin yung mga headlines Biggest pandemic supplier has linked to ex-Duterte advisor Michael Yang. Michael Yang Associate expands business under Duterte presidency. Parmalee had 625,000 capital before bagging 8 billion pesos in COVID-19 contracts. Michael Yang was Parmalee's financier, guarantor to Chinese suppliers. Michael Yang denies financing Parmalee. Not me, but my friends, according to Michael Yang. Financial mystery defense. Was Parmalee just an agent, not a supplier? Parmalee bugs 2 billion pesos more deals in 2021. Senate panel issues arrest versus ex-Duterte advisor Michael Yang. Facing arrest, Michael Yang vows full cooperation in Senate probe. Senate summons Michael Yang's business associate Rose Nonolin. Even with 2 arrest warrants, Michael Yang a no-show in Senate probe. Senate panel summons Lin Wei-xiong, alleged drug personality linked to Michael Yang. Pangilinan calls out Michael Yang for yawning during Parmalee hearing.
Senate wants Michael Yang on immigration watch list. Eduardo Asierto de Sarpis offers to testify versus Duterte and Michael Yang. La PACMD revokes nomination of Parmali linked Quezon City Congressional Bet. Ito po yung mga headlines para mas maunawaan po natin kung ano po yung mga impormasyon sa likod po ng Parmali links na ito kay Michael Yang, at balikan po natin, ipagdiinan po natin ang alegasyon na ito nitong si Colonel Asierto. Kasi kung may katotohanan ang mga alegasyon na ito, patunay ito na pinaka-worst president itong si Rodrigo Duterte ng Pilipinas. Dahil yung taong kanyang pinagkakatiwalaan, maaaring involved pala sa mga illegal activities, particular sa drug